Muling ipinagtanggol ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ si Vice President at Education Secretary Sara Duterte mula sa mga makakaliwang kongresista na pilit sinisira ang kanyang imahe sa taong bayan. Kasunod ito ng hindi pagtigil ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President kung saan patuloy nitong hinihimok ang Commission on Audit na ilabas ang audit ng nasabing pondo. How many times that has already been explained by the Vice President? Matitigas talaga ang ulo. How many times in-explain na niya yan, pinakita niya yung audit. The people knows that already. They know that Sara is not corrupt. She did not corrupt all of this. Binigay sa kanya yon in 11 days, dapat gastusin niya, kundi pupunta doon sa next year at maku-question pa siya. Hinamon naman ng butihing pastor ang mga makakaliwang kongresista na isiwalat sa taong bayan kung saan nito ginamit ang kanilang pondo, gaya ng ginawang hamon ng dating Pangulong Duterte sa iba pang kongresista. Kayong tatlo, ipakita ninyo kung saan yung ginamit ang perang ginagamit ninyo from the Congress. Pera namin yan. Pera ng bayan yan. Pakita ninyo kung saan. Ngayon, ang inihingi naman ng Pangulong Duterte, kayo naman ang i-audit. Kayo dyan, number 1, kayong tatlo. Raul Manuel, ikaw, Brosas, at saka si Franz Castro. Saan ninyo nilagay ang mga perang tinatanggap ninyo sa bayan? Because congressman kayo, congresswoman. Anong project ang inyong ginawa? At ano ang ginamitan ninyo sa perang tinanggap ninyo? Pakinggan yung Pangulong Duterte kagabi. Saan ninyo ginamit yan? Nakasisiguro naman si Pastor Apollo na patuloy na magtitiwala ang taong bayan kay Vice President Sara at maaalala ito sa pagiging matapat at mapagkakatiwalaan sa pera tulad ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. They will remember you. But they will remember Sara, who is standing for her principle of incorruptibility with regards to money, including her father, and you are trying to demonize her because of this confidentiality fund that she was asking. Matatandaan na binitiwan na ni Vice President Sara Duterte ang hiling na confidential funds dahil nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak na taliwas sa kanyang sinumpaang pangako na itaguyod ang mapayapang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.